Amen. Hallelujah. Magandang gabi pong muli sa bawat isa po sa atin. Lalong-lalo na po sa atin pong mga kapatid, kamanggagawa sa River of God Marilao Church na palagian pong dumadalo ng atin pong midweek services and even ng atin pong mga discipleship every morning and every evening. Hallelujah. So, sa gabi pong ito, muli na naman po tayong mag-aaral ng salita ng Diyos at ang salita po ng Diyos ay magmumula po sa mga gawa chapter 2 verses 1 to 4. Sabi po dito, nang sumapit na ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nasa isang pook na nagkakaisa. Sila ay nakaupo sa loob ng isang bahay, biglang may umugong mula sa langit tulad ng humahagibis na marahas na hangin at pinuno nito ang buong bahay. May nagpakita sa kanila na nagkakabahaging mga dila tulad ng apoy at ito ay lumapag sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos
ng banal na espiritu at nagsimulang magsalita sa ibang mga wika ayon sa ibinigay ng espiritu sa kanila na kanilang sasabihin. Amen. Amen. Hallelujah. So, pagpalain po ng Diyos ang kanyang salita sa gabi ito. Tayo po muna ay manalangin. Aming Ama na nasa langit, maraming salamat po sa gabing ito, Father God, Lord. We know, Father God, Lord, that we are already in the last days, Panginoon Jesus. But still, Father God, Lord, your grace and mercies, they are new every morning, Panginoon Jesus, kung paano ka naging tapat sa bansang Israel, Father God, Lord, during the Old Testament. You are still God, you are still faithful, Panginoon Jesus, and you are powerful, Father God, Lord. Panginoon, samahan mo po kami sa pag-aaral ng iyong salita sa gabi ito. Ma-empower kami, Father God, Lord, yung mga nanghihina namin, mga spiritual, mga kaisipan, mga kahinaan, Father God, Lord, na hindi namin mapagtagumpayan, dakilang Diyos. Nawa sa gabing ito, Father God, Lord, as we come to your word, to you, Father God, Lord, in prayer, Father God, Lord, in worship and in trust, Panginoon. Maranasan namin muli, Father God, Lord, ang kapangyarihan ng Santo Espiritu, God. Salamat po, Ama, sa ito namin binabalik lahat ng papuri pasalamat sa tanging pangalan mo lamang po, Jesus. Amen and amen. Hallelujah. So, ang atin pong susing talata sa gabing ito ay pinamagatan ko pong The Outpouring. So, hindi na po bago sa atin tong Book of Acts kasi if I could remember, isa po to dun sa mga books na inaral po natin chapter by chapter. Nauna pa po ito bago po tayo bumalik ng Old Testament po sa Book of Genesis. So, alam na po natin yung kwento kung saan yung panahon na kung saan umakyat na po ang ating Panginoong Jesus at nakita po ito ng kanyang mga alagad. So, kanina po as I am praying, so nabanggit ko po doon that we are already in the last days at nakita naman po natin yung mga signs kagaya po ng sinabi ni Jesus dun sa 4 Gospels na yung mga signs ay makikita po natin na we are already in the last days and we are truly in the last days. So nakikita po natin yung mga gera, nakikita po natin yung sa bansang Israel na parang lalo pang nagkakaroon ng mas matinding mga kaguluhan. At ito pa lamang po ay umpisa pa lamang po ng mga bagay na habang papalapit ang pagdating ng ating pong Panginoong Jesucristo. So, even sa atin pong bansa, alam po natin yung kaguluhan. Pag nakita po natin, parang naisip natin, meron pa bang katapusan? Or yung pinagpipray po natin sa ating bansa na naisip natin na matatapos pa ba? Magkakaroon ba ng breakthrough talaga? Or matatapos ba yung corruption? Yung pagtaas ng mga bilihin, yung kahirapan, yung grabing calamity na dumadating kalamidad sa atin pong bansa, yung bagyo na mas gumagrabe pa, parang every year parang mas lalo pa siyang nagiging mas grabe na talagang na marami pong mga kababayan natin ang mga namamatay, marami pong kababayan natin ang nawawalan ng kanilang mga tahanan. So, pag tinitingnan natin kabi-kabila itong mga sitwasyon sa atin pong mundo and even sa ating mga personal lives, parang gusto nating isipin or gusto nating tanungin ang Lord, Lord, nasaan ka? Parang, where are you, Panginoon? And even tayo na mga mananampalataya, meron pong matindi po yung atin pong laban sa mga panahon na ito kasi nga parang yung good and evil, good versus evil, talagang naglalaban po talaga siya. And we know na kasama din po sa mga binanggit na ating Panginoong Jesus na talagang some of us will be persecuted. Pero kagaya po ng binasa po natin sa gabing ito, ay ito po yung promise na Holy Spirit. Kung matatandaan po natin sa Book of John, bago po umalis si Jesus Christ, meron po siyang pinangako. And that is the Holy Spirit, the helper. Yung helper po natin. Pag sinabi pong helper,
Siya po yung ating confidant, 'di ba? Siya po yung ating best friend. Siya po yung tutulong sa atin sa lahat ng ating mga bagay na maaari nating isipin. Siya po yung makakatulong para sa atin. Kasi nga, dito po sa Book of Acts, kung saan po binasa po natin yung ating susing talata, ay umakyat na po si Jesus Christ. So, wala na pong Jesus, nasa langit na. Pero hindi niya po tayo iniwanang mag-isa. Meron po tayong kasama. And that is the Holy Spirit. So, balik po tayo sa atin pong pag-aaralan. So, ano nga po ba yung mga mangyayari sa last days na meron din pong kinalaman or meron din pong connection sa mga bagay na nailahad na sa New Testament. So, sabi po dito sa atin pong unang puntos, there will be shaking of the believers. So, talagang liligligin po talaga tayo. Kung meron pong outpouring ng Holy Spirit, meron din pong paggawa at pagkilos ang kaaway. And alalahanin po natin na ang kaaway po talaga, hindi po talaga siya, accuser po siya ng brethren. Hindi po siya papayag na tayo na mga Kristiyano, idire-diretso lang ng paglakad natin sa atin pong buhay pananampalataya. Kaya gagawa at kikilos ang kaaway para po even 'di ba sabi po sa Bible na even yung mga elect, even yung mga leaders, talagang maaring ma-deceive kung hindi po tayo magiging maingat sa panahon na ito. And I always pray na ang bawat isa po sa atin mag-grow pa, mag-endure sa lahat ng mga bagay na pinagdadaanan at mga nakikita natin mga sitwasyon sa buhay na ito dito po sa ating bansa at maging sa buong mundo, na mapagtagumpayan natin yung ating pong buhay pananampalataya at wala po tayong ibang aasahan or ibang hihinga ng tulong or ibang lalapitan kundi ang ating pong Panginoong Jesus, and that is the Holy Spirit nga na sinabi niya, yun yung helper natin. So, kapag tayo po ay nandoon na sa panahon, may mga times ng buhay natin, yung tinatawag na dryness. Every one of us, dumadating po tayo sa ganun because of our human nature. But, huwag po tayong manatili dun sa lugar na yun. Gusto ng Lord na every one of us maging victorious, maging mananagumpay. Gusto ng Diyos na magkakasama tayong lahat doon sa kanyang tahanan sa langit someday. Amen. Hallelujah. So, kung dumadanas man po tayo ng mga gantong uri na mga shakening, mga pagsubok, matitinding mga problema, parang nag-level up pa yung mga problema natin. Fix our eyes on Jesus because kung paano po niya napagtagumpayan yung cross and yung Calvary, ganun din po natin mapapagtagumpayan ang buhay na ito. Hallelujah, hallelujah. So, second po na atin pong punto, sabi po dito, there is a promise of a new life and restoration. Hallelujah. So, sabi po dito, nakita po nilang muli si Jesus. So, dun po sa Acts, chapter 1 verses 6 to 10, nakita po nila doon na kung paano po nag-ascend si Jesus papuntang langit. So, may mga times na yung buhay po natin, ayun nga, kagaya po nung sinabi ko po dun sa atin pong unang puntos, that there will be shaking of the believers. And even, kung maalala po natin, and even yung mga disciples po ni Jesus, after po ni Jesus mamatay, lahat po sila natakot po. Natakot po sila at nagtago po silang lahat. So, ayun po, sabi po dito sa
John 20, verses, John chapter 20, verse 19. Sabi po dito, on the evening of the first day of the week, when the disciples were together, with the doors locked for fear of the Jewish leaders, Jesus came and stood among them and said, peace be with you. So, even yung mga believers po ng atin pong Panginoong Jesus, dumating din po sila sa panahon na natakot din po sila. Kasi nga, isipin mo yung leader mo na persecute, namatay. So, 'di ba, kahit siguro tayo personally, magiging kung paano po yung mga disciples nag-react, magiging normal po yung naging reaction nila kasi maaring sila na yung sumunod dun sa, 'di ba, na ipapako sa krus or i-crucify or papatayin. So, yung kanyang mga disciples po, natakot po sila at nagkukulong po sila during that time. Pero nakita po natin si Jesus na hindi po siya bothered, hindi siya triggered. So, ang ganda po. Ang ganda po nitong mensahe na to na we need not to fear. Parang alam ko normal yung fear sa buhay natin, pero alisin po natin or iwaksi po natin yung takot na yun. Iwaksi natin yung kasalanan kasi ang nais po ng Panginoon, maging mananagumpay po tayong lahat. Kasi kung paano niya po binisita yung mga disipulo niya, parang pinapalakas niya po or pinapaalalahanan niya. Or meron po siyang gustong ipahatid na pag-asa sa kanila na namatay man ako, nabuhay ulit ako. So, nandito ako para iligtas ko kayo. And yung promise ko na babalik ako ay nangyari na nga po, na nagpakita po ang ating Panginoon sa kanila. So, ayun po, na yung himala po ng Diyos, yung God po talaga is God po talaga siya eh. Pagka siya ay kumilos, He doesn't work in yung mode ng tao o yung galaw at kilos ng tao. Hindi siya dun gumagawa or gumagalaw. Ang kilos at galaw ng ating Panginoon ay kilos at galaw ng isang Diyos na buhay. Kaya nga, 'di ba si Jesus, si God, He works in miracles. He is a miracle worker. Kaya, wag po nating contemplate sa isip natin kung ano yung kayang gawin ni Jesus. Kung si Jesus namatay at kaya niya ulit mabuhay, ano pa kaya yung mga bagay na hindi niya kayang gawin para sa ating lahat? So, dito po parang nabuhayan or na-convict, parang nandun yung parang doubt na sa kanilang mga puso. Pero dahil dumating si Jesus Christ, parang nagulat silang lahat. So, 'di ba, alam po natin na si Thomas pa nag-doubt pa kasi hindi niya nga nakita si Jesus. Pero nakita po natin, tunay po talaga. Grabe po yung himala ng ating pong Panginoon na gagawin sa atin pong mga buhay kung tayo po ay magpapatuloy na mananampalataya, magtitiwala sa Kanya, and we will endure everything sa atin pong buhay. And lastly po na atin pong punto sa gabing ito, the helper and the outpouring. So dito na po tayo, dun po sa atin pong susing talata, which is yung sa mga gawa, chapter 2, verses 1 to 4. So, nakita po nila ng mga alagad again na umakyat si Jesus Christ dun sa langit. So, after po nun, na umakyat na po si Jesus Christ, nagkakatipon ulit sila sa isang room. So, yung room na yun, yung tinatawag na upper room. Parang, kwarto po yun or nainupahan po nila para dun po sila laging magsama-sama, mag-gather. Nung una po, yung room na yon pinagtataguan nila. But after Jesus Christ was risen from heaven, etong upper room na to ginamit na nila para mag-pray day by day. Hallelujah. So, ano po yung susi para maranasan po natin yung Holy Spirit, yung outpouring ng Holy Spirit sa atin pong buhay. So, we need to pray each and every day ng buhay natin. Kasi para kasi when we pray, 'di ba, parang
parang nalulusen yung doubt, nalulusen yung takot, nalulusen yung mga every weaknesses ng buhay natin. At pinapalitan po ng Diyos ng faith. Pinapalitan po ng Diyos ng mga bagay na makalangit. So, after po ng takot, nagkaroon na po sila ng, bumalik na po sila dun sa kanilang pananampalataya at nagpray sila na kahit hindi pa nila nakikita yung mga bagay na hindi pa nila nararanasan yung Holy Spirit that time, yung outpouring ng Holy Spirit. But, nandun na po yung longing nila, nandun na po yung hope sa puso nila, na mararanasan po nila yung Holy Spirit at mararanasan po nila yung maipagkakaloob or maibibigay sa kanila yung helper, which is the Holy Spirit. Gusto ko po kayong dalhin sa Book of Joel, chapter 2, verse 28. Sabi po dito, "And afterward, I will pour out my spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy. Your old men will dream dreams. Your young man will see visions." Hallelujah. So, alam niyo po itong Joel, itong prophecy na to sa Joel. Ito po yung mga bagay na mangyayari in the last days. Hallelujah. So, even sa day of Pentecost, this is the outpouring of the Holy Spirit. Makita po natin na talagang dahil araw-araw po sila nag-pray, trusting everything, hoping to God. Talagang, di ba, in-explain po dun yung dila daw ng mga apoy na parang pinagbahabahaging dila ng apoy. Hallelujah. Na, kumbaga isang part yung apoy na yon, which is the Holy Spirit, which is God. And yung binahagi-bahagi niya po ito sa kanyang mga disipulo or sa kanyang mga believers for them to be empowered, for them to be equipped, for them to do the greater works that God has vested upon them. Hallelujah, hallelujah. So, dito po, no, kapatid, na are we excited dun sa outpouring ng Holy Spirit? Maring sa mga panahon na to, parang niisip natin na yung tribulation, nakakatakot, ano kaya ang mangyayari pagka wala na tayong pera, pag hindi na tayo nakakapag-withdraw sa bangko, or hindi na tayo nakakakuha ng sarili nating pera, pag one world government na, pag marami ng kabi-kabila na mas lalo, or mas marami pa yung mga wars, at may mga lindol, di ba? Parang pag-iisipin natin, hopeless na yung mundong ito. Pero, alam niyo po, dito po, pinapakita po sa atin ng Panginoon na there will be outpouring of the Holy Spirit. At alam niyo po ba, that after this outpouring of the Holy Spirit, talagang, yung humataw sa pananampalataya, humataw sa paglilingkod talaga. Makita po natin si Peter talagang, kahit yung cloak niya, or yung kanyang shadow, malakaran lang ng mga tao na may sakit, talagang gumagaling po talaga. At kahit po sila hampasin, latiguhin, or pahirapan ng mga Pharisees, pagka nakikita sila or nahuhuli sila, di sila natatakot na talagang ganun po kagrabe yung kapangyarihan ng banal na Santong Espiritu sa kanila pong buhay. Are we excited with what God will do to us? Are we excited with the power? Are we excited dun sa yung kapangyarihan ng Diyos na nais niya pong ibaba sa bawat isa sa atin and i-share sa bawat isa sa atin? Kasi kung paano that we have been crucified with Christ dun sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga marami tayong mga paghihirap na nararanasan dito sa buhay na ito. Kasi yung atonement, we are at one with Christ. Yung kanyang body, although hindi ganun kahirap yung ating pong dinadanas, pero dumaranas pa rin po tayo sa mga matitinding pagsubok ng ating pong buhay. But then, kung paano po natin naranasan yun at naranasan po ni Jesus Christ, mararanasan din po natin yung victory na kasama po natin ng ating Panginoon. Hallelujah. Are we excited? Are we looking forward for that blessed hope?
maring ito lang po yung kaya natin gawin para sa Panginoon. But there will come a time talagang pag nandun na yung outpouring, pag nandun na yung Holy Spirit, kahit, di ba sabi po sa Four Gospels na pagka dinala daw po tayo sa mga gobernador para litisin, ang Holy Spirit po yung magsasalita para sa atin. Hindi po tayo matatakot because if God can give us life, then God can take it away from us. So, I pray, hindi lang po sa akin, kundi sa bawat isa po sa atin. And this message is a message of hope. Hindi po ito message na para takutin po tayong lahat, or hindi po ito message na para mawalan na tayo ng pag-asa, or kumalas na tayo sa ating pong buhay pananampalataya. This message is a message of empowerment sa bawat isa sa atin, maging sa akin po na inyong lingkod po, na every one of us, kaisa po tayong lahat kung paano po tayo dumadanas sa mga problema at mga pagsubok. Pare-parehas po tayo, but we have a greater God. We have a greater purpose in this life. At ang nais po ng Diyos talagang people would know, people would be saved, na magkakasama po tayong lahat dun sa buhay na walang hanggan. At yun po yung ultimate goal na nais ng Diyos na ipagawa sa bawat isa sa atin. At alam ko po na tayo po ay palalakasin at i-empower at i-enable, and God will equip us to do those things sa atin pong buhay all the more. Hallelujah. Sige po, dito po ako magtatapos mga kapatid. Hallelujah. Sige po, tayo po'y muling manalangin. Aming Ama na nasa langit, maraming salamat po. Thank you, Jesus, O God. Lord, forgive us, Panginoon Jesus, kasi madalas nakakalimutan na namin, Father God, Lord, how good, how powerful, how sovereign you are, Father God, Lord, na paminsan parang di namin nakikita na kumikilos at gumagalaw ka sa aming pong buhay. But you are God of all, Panginoon. You are the Alpha and the Omega, and you reign, Father God, Lord, over all the earths, Panginoon Jesus. Lord, continue, Father God, Lord, na ukit mo sa aming puso, Father God, Lord, greater, Panginoon, faith that comes from you. And also, Father God, Lord, na through the outpouring of your Holy Spirit, Father God, Lord, lahat po, Panginoon Jesus, maranasan, enjoy namin, Father God, Lord, yung higit na mataas na antas ng pagpupuri, paglilingkod, Father God, Lord, para sa iyong dakilang karangalan for your kingdom expansion. Thank you, Jesus.